mo. Etong pera. Melchora, tama ang ginawa mo. Mauna na ako. Bakit po nandito si Ma'am Vicky? Bakit niya kayo binigyan ng pera? Iurong ko na ang kaso, Inday. Hindi na tayo lalaban. Bakit, Nay? Dahil sa konting pera niyan, ibebenta niyo ang pinaglalaban natin? Anak, hindi dahil sa pera. Kundi dahil sa maliit lang tayo. Maliit na kaya nilang tapakan kung kailan nila gusto. Lalaban tayo, Nay. Isawin yung pera niyan. Mahirap lang tayo, anak. Anong laban natin sa kanila? Nag-umpisa pa lang ang laban, talo na tayo agad. Mas mabuti na ito na meron tayong makuha ngayon kaysa sa bandang huli, wala. Kailangan natin ng perang ito. Ito ang gagamitin natin para sa panganganak mo. Para sa magiging anak mo. Inday! Naiurong ang kaso laban kay Rick matapos makipag-areglo ni Melchora. Magmula noon, lalong isinumpa ni Shine ang kanyang mapait na karanasan. Nagtanim siya hindi lamang ng matinding galit kay Rick, kung hindi maging ng sama ng loob sa kanyang ina. Pakiramdam niya, wala siyang kakampi hanggang sa isilang niya ang sanggol na naging bunga ng panggagahasa sa kanya. Dali, sige, Rita! Ayan na! Iri! Ayan na, ayan na! Ayan na! Ayan na! Lalaki anak mo! Tingnan mo anak mo! Ang gwapo! Naging malamig ang pakikitungo ni Shine sa kanyang anak na si Simeon. Gayunpaman, hinangad pa rin ni Shine na mapalaki ng maayos si Simeon kung kaya't nagsikap siyang makahanap ng trabaho. Bakit mo tinitingnan yan? Huwag mo sabihing mag-apply ka. May importante po ba? Ilang taong ka na ba? 18 na po. Mukha kang mabait. Malinis. Naku, walang lugar ang tulad mo dito. Baka hindi mo kayanin ang trabaho dito. Kaya ko po. Napilitang magtrabaho bilang isang GRO si Shine. Sa paglipas ng mga taon, mananatili pa rin malayo ang loob ni Shine sa kanyang anak. Hanggang sa